Dalaga, walang sabit, edukada, magna cum laude. Hindi sa pagiging asyumera, lahat na yata halos ng lahi ay nagparamdam sa akin. Pero wala akong in-entertain kundi siya lang. He was so mabaho. As in poor hygiene talaga. Yung toothpaste na binili ko 6 months before, hindi pa ubos until smack lang kamit, hindi ko naman malaplap at baka mahawa ako ng cavity. Sobrang lakas ng appeal niya na nakakapaglaway siya kung hindi mo lang talaga maaamoy. OFW ako dito sa gitnang silangan, malayo sa pamilya. Malungkot mag-isa at wala na rin akong kaibigan. 3 taon na akong nagtatrabaho dito sa bansa. Hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaki. Ibang lahi siya at galing siya sa bansang kinatatakutan ng marami dahil sa pagiging bayolente. Sinuyo niya ako, inalagaan at inispoil. At higit sa lahat ay pinaranas niya sa akin ang buhay prinsesang pamumuhay. Nagkakilala kami sa kalsada habang naghahanap ako ng matutuluyang bahay. Pinalayas kasi ako ng landlord ko dahil wala akong pambayad. May mga partition siyang business at doon niya muna ako pinatuloy pansamantala. At hindi ko makita yung pagiging bayolente niya based sa mga nadidinig ko sa mga kalahi nating pulis. May business siya kaya naman alaga at spoiled ako sa lahat. Hanggang sa nagsimula yung kalbaryo ko noong nagsama kami sa isang bahay. Sa simula ay okay naman hanggang sa nagkakakilanlan na kami. Hanggang sa nalaman ko mula sa mga ex niya at sa mga chismosang kapitbahay ko dito sa paupahan. Winarningan nila ako na manyak at taga-addict daw tong ka-live-in ko. Sinabihan din nila ako na meron daw girlfriend to na umuwi ng Pinas. At bago ako ay meron siya nakarelasyon na 9 years at live-in din sila. At doon ay sobrang naging bitter ako. Bakit? Nag-live-in sila dito sa kwarto na pinugaran nila ng 9 years. At ako ito nagdadabog kasi dito niya ako ititira. Sinong babae ang hindi masasaktan? Lahat ng gamit ni ante nakalagay at nakaayos pa sa kwartong pinagdadalhan niya sa akin. Ako eto maganda bata pa 25 lang. Dalaga, walang sabit, edukada, magna cum laude ng batch namin. Hindi sa pagiging asyumera, lahat ata ng halos ng lahi ay nagpaparamdam sa akin. Dahil nice girl naman talaga ako at walang nagsasabing hindi. Kaya hindi to self-proclaim lang. Wala akong in-entertain kundi siya. Take note na before I met him, he was so mabaho. Very poor hygiene. Na 6 months na kaming nagli-live-in pero yung toothpaste na nabili ko simula nung umpisa pa lang ay hindi pa ubos. Buti na lang hanggang smack lang ako sa kanya dahil hindi ko malaplap na baka mahawa ako ng cavity. Pero ewan ko na bakit ang daming kababayan natin ang patay na patay sa sobrang appeal ni Sibuya. Sobrang ganda ng body build, parang yung lalaki sa 50 Shades of Grey. Promise nakakapaglaway kung hindi mo lang maaamoy na may body odor siya. Na pinapaliguan ko na lang bago ko tabihan. Back to the topic na nagiging violente lang siya kapag nababanggit ko yung ex niya. Then may konting insulto dahil sobrang tinitreasure niya yung babae na yon. Na madalas ay ikumpara niya ako ron. Anyway, si auntie mong ex ay 40 years old na at merong anak sa Pinas. At ginagawa siyang kabit at nung nakaipon ay tinakbuhan na siya. Na hindi na siya binalikan at yun ang lagi kong sinasabi. Pero mahal na mahal niya. Bakit ko nasabi? Nagkatsikahan kasi kami isang gabi nitong ka-live-in ko. At nung mapunta yung topic dito sa ex niya, nang dahil nga ako tong si Bitter ay tinanong ko siya na kung anong nagustuhan niya sa salaula niyang ex na mabaho. I'm claiming na mabaho si babae at salaula kasi yung underwear niya na nanunuto ay nakasabit sa pinto at nung lumayas hindi mo lang dala yung belongings niya. Bigla akong binugbog ng ka-live-in ko. At sa laki ng katawan niya, hindi ako makalaban. Hinampas niya ako sa pader at sinipa yung dibdib ko hanggang sa mawalan ako ng malay. Tulala lang din ako, walang luha na tumulo dahil sa gulat at pagkabigla. Huling naramdaman ko na habang nakahiga ako ay sinaksak niya ako ng gunting sa braso. Nagising akong normal ang lahat tulad ng laging senaryo sa umaga. Naplansya na yung uniform ko sa trabaho at amoy tosino sa kusina na alam niyang paborito ko yun. Kumikilo siya ng normal at sweet na parang walang nangyari. Hatid sundo ako sa work ng sports car niya at may bagong damit. At naka-makeup para matakpan ang pasa at bukol ko. Mamilan sana mabigyan niyo ako ng advice. Wala na ako sa tamang pag-iisip at bulag na bulag ako sa pagmamahal. Wala na akong kakayahan pang magdesisyon ng tama. Wala akong tatakbuhan sa bansang to. May impluwensya siyang tao kasi pulis siya. Gusto kong makabasa ng payo at para naman kahit papaano may choice ako kung anong gagawin ko. Letter sender, Cristeta. Bakit nagtatrabaho ka dyan pero wala kang pambayad ng bahay? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo pero settle for less malala. Dun na ako sa pangit na row 4 may pagpapahalaga sa sarili. So dahil wala ka dito sa atin, kailangan mong gamitin yung utak mo wala kang choice. So wag mo na muna siyang i-confront. Iwasan mo nang makipag-away at binabanggit mo yung ex niya. Safety first muna tayo ha. Kasi yung selos mo yung papatay sa'yo, hindi yung amoy ng ka-live-in mo. Maghanda ka ng exit plan na hindi niya alam. Secure mo yung passport mo, magtabi ka ng emergency money. Alamin mo kung saan ang embassy ng Pilipinas at isave mo yung contact number nila. Alamin mo rin kung may mga Filipino community or OFW group. Mag-ipon ka ng ebidensya at make sure na hindi ka mabubukay. Nakukuha mo ba yung sinasabi ko? Kasi para to sa kaligtasan mo Huwag mong iipunin ang ebidensya mo sa cellphone. Kasi pulis yan. Gawa ka ng email na pwede mong pagsendan. If na-provide mo na yung sinasabi ko, mag-reach out ka sa embassy ng Pilipinas. Ibigay mo yung evidence na hawak mo at they will help. Kasi to be honest, hindi ka niyan mahal. Mahal ka niya kapag kontrolado ka, kapag tahimik ka, kapag hindi mo tinatamaan ang ego niya. Alam kong attached ka, alam kong spoiled ka, at alam kong may nahihita ka. Isa pa sa nagpapahirap sa'yo, nanghihina yung tuhod mo kasi gwapo Na di bali ng maangot baka mamaya dalihan mo pa ako na baka magbago ka. Tang inautang na loob, gamitin mo yung utak mo. Nasilip na yung bumbunan mo kay San Pedro, yung katangahan mo sa pag-ibig ang papatay sa'yo.